Magandang araw sa inyong lahat. Ako uli si JDB, ang inyong abang lingkod. Alright, so pag-usapan natin ngayon itong tsa para sa ayuda, sabi po ng mga LGU. Alright? Kako, sabi ko nga dito, amyendahan ng saligang batas para daw maging regular ang ayuda. O eto, pakinggan nyo po ang video na to. Okay. Eto pakinggan nyo yung paliwanag. Mamaya explain na lang natin. Ito po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Nako! Para saan po yung... Sino kayang kongresista ito? Ay nako, ito po yung form mga kababayan. Are ang form. Okay? Nakalagay rito, we are aware that the petition shall be filed with the COMELEC para daw po sa panukala na pag-amyenda sa Article 17, Section 11 daw po ng ating saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ang nilalaman po nito, nakalagay rito sa Article 17, amendments or revisions. Yan ang nakalagay dyan. Now, we fully understand the proposals, its rationale, its advantages, as well as its consequences and effects. Okay, so sabi rito, nauunawaan namin itong panukala, ang kadahilanan, ang mga bentahe, ganun na rin ang mga consequences at epekto. Yan. Dahil nabasa namin ang itong buong dokumento na to, and content yan, thereof which were explained, na ipaliwanag pa raw po to us, na ipaliwanag sa amin sa salita at lengguwahe na aming alam. Alam namin na ang aming lagda ay nangangahulugan ng pagsang-ayon sa panukalang pagbabago sa saligang batas at kasang-ayon sa sumiti ng instant petition. Further, we hereby authorize, may attorney. Okay, so siguro sa ibang lugar, iba-iba yung attorney na nakalagay. To cause the filing of the petition to perform any and all acts necessary in furtherance thereof. Ito na, yung LGU, probinsya, city, di ba? Then pangalan ng tao. Address. Walang niya. May present number pa. Why present number? Kasi po naman, may kinalaman ito sa halalan. Di ba? Para ma-verify nila na yung mga pumirma po ay talaga bang mga totoong tao. Katunayan, sila po ay rehistrado. Bakit? Ito naman kasing signature, madali naman itong pikein eh. Pero kung merong present number, which is unique, at kung gusto mong i-verify, pwede mong ma-verify. Diba? Ang address pwede rin pikein. Pero ang present number, I would say na ito yung pinakamagandang paraan para ma-verify mo kung yung taong yun talaga ang pumirma. Okay. So yan po ang kanilang ipinapakita. Tapos nakalagay po ito. Yung dito naman po sa Quezon City na kumakalat. Sayang, hindi ko nahuli. Kahapon ko lang na-confirm ito sa barangay nung ako'y merong scheduled na didingging kaso kahapon. Kaya hindi ako nakapag-contents. Sabi, para sa mga mamamayan ng Lungsod Quezon, dapat may maging patas sa lahat ng Pilipino ang saligang batas. At hindi lamang para sa mga mayayaman. Mapapalago natin ang ekonomiya kapag binuksan natin ang ating bansa sa mga foreign investors. Marami pong Pilipino pabor dito sa foreign direct investments. Di ba? Nung panahon ni Daddy Diggs. Pero bakit para ngayon itong mga nagsulong ng ganitong narrative dati, parang kontra na ngayon. Dating Pangulong Duterte, ang sabi niya kamakailan sa kanyang press con, we have the perfect constitution. Boom. Anong nangyari? Yung sa kanya nga, totally. Gusto niyang baliktarin palitan ang saligang batas, maging tayong federal government.
And then sabi rito, hindi patas na ang mayayaman lamang ang patuloy na yumayaman. Tama naman yun. At ang kanilang kinikita ay dinadala naman sa ibang bansa. Ano bang pakialam ninyo kung dalhin nila yan doon? Kita nila yan eh. 'Di ba? Dapat tayong makasabay sa pagbabago ng panahon. Napapag-iwanan na tayo dahil sa kasalukuyang saligang batas. Tama rin po yun. At saka dapat po ang Constitution ay flexible. Maging ang US Constitution po, it has been amended 27 times. Kasi kailangan po ang saligang batas ay sumabay sa pangangailangan at sa pangangailangan ng panahon. Lalo't ito po ang saligan ng mga batas. Sabi rin, ang mga businessman ng mga Filipino ay nag-i-invest sa ibang bansa. Bakit tayo? Pinipigilan natin mag-invest sa bansa natin ang mga dayuhan. Okay? Napipigilan kasi sila ron sa 60-40. Kailangan natin paunlarin ang sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Malaking tulong kung tayo ay bukas sa mga dayuhang mamumuhunan para sa mga sektor na ito. Okay, parang may tanong ako rito. Ano pamumuhunan sa agrikultura? Ay, pamumuhunan dito sa parte ng edukasyon. Hindi naman ito saklaw ng 60-40. Di ba? Okay, eto, ang 1987 Constitution ay minadali. Kaya't marami sa mga probisyon nito ang hindi na naaayon sa atin. Ito ang tamang panahon para bisitahin at baguhin ang mga dapat baguhin. Gawin natin. Saligang patas ang saligang batas. Tama. Nahuhuli na tayo sa development kumpara sa mga karatig bansa natin na binuksan ang kanilang bansa sa mga foreign investors. Tama rin naman. Ngayon, balikan natin yung video. Ano po ba ang paliwanag ng mga buhong? Eto. Campaign para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi, di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si Congressman dito, magkaroon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Eto. Makinig kayong maigi. Tigilan nyo muna yung copy pindot. Eto po. Pakinggan nyo yung misleading part. Nandito na. Di ba po binibigyan tayo ni Congressman ng AX? Di ba po binibigyan tayo ni Congressman ng tupad? Tako. Ang AX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at tupad. Hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Yan tayo eh. Ito namang mga kausap niya. Hello, shout out sa inyong lahat. Sa nakatutok ang isip? Sa ayuda. Di ba? Ay nako. Lalong magiging tamad ang mga tao. Tama kayo. Annabelle Channel. Kapag ganyan ang mangyari, kasi umaasa na lang sila sa mga ayuda. Dito nga sa Hong Kong, subsub sa trabaho ang mga inchik dito. Tapos tayo mga Pilipino, ayuda. Isa pa, hindi naman po kasi ganun. Ang purpose nito, maliwanag, di ba? Yung binasa natin kanina. Buksan natin yung economic provision natin. Pero, tama, that's the reality. Kasi, nasanay na tayo at naging mga mukhang ayuda na ang mga Pilipino. So, eto po ngayon ang mangyayari dyan. Pag nabuksan na po ang ating foreign direct investments, meron na tayong ganon, open na tayo. Ano po ang mangyayari dito? For example, nagawa ito agad-agad ngayong taong ito. Next year, ano po ang bagong narrative ng mga diputs ng mga kalaban ng gobyerno? Sabi mo, gagawin mong etnib ang kilo ng bigas. Tapos sabi mo, ninyo kapag ka naamyendahan ng Constitution, meron na kaming regular na AIX. Meron na kaming regular na tupad. Meron na kaming magagamit pang tupada. Meron na kaming regular kasi na ayuda. Bakit hindi pa rin nagkakaroon ng mga ito?
Bakit gano'n ang mindset ng mga taong maniningil sa gobyerno? Kasi po sa mga loko-loko na 'to, na mga taga-LGU, ah, hindi po magpapaliwanag 'yan si Ateng ng ganyan kung wala pong kumpas ng kanyang congressman, 'di ba? So kung taga saan ito, si congressman niya ang may kagagawan. Bakit mami-mislead ang paniniwala ng mga tao? Ako po ay pro-charter change. Dahil noon pa man, estudyante pa lang ako, talagang ang amin na ngang pinag-aaralan doon ay talagang kung bakit dapat pong amyendahan ng saligang batas. Yung mga nabanggit na dahilan kanina, tama po yun. Kulang pa nga yun kumpara sa mga tinalakay namin noon. Pero dapat po kasi talaga ang saligang batas ay very flexible. Ang United Kingdom, ang Inglaterra, wala po silang written constitution. What they have are statutes. Kaya po ganun sila kabilis, ka-flexible na, "Uy, merong ganitong magandang bagay. O sige, pag-aralan natin yan, pag-usapan natin yan." 'Di ba? Etong mga senador, itong mga taga-House of Commons, itong mga taga-House of Lords. Pagkasunduan natin, anong pinakamaganda dyan? Ano yung para magandang makakaapekto para sa ating bansa? Shoot agad sa banga. Sa Pilipinas, hindi pwedeng lumagpas kasi meron tayong limit lang 'di ba? Meron tayong ganun Oh. Samantalang yung ibang paghihigpit, pwedeng gawin sa pamamagitan ng IRR, 'di ba? So ibig sabihin ko, pwede sana tayong makapagsimula pero napipigilan na tayong magsimula, 'di ba? Nauna na ang higpit sa sarili para makagalaw. Yun po yung dapat maalis. Pero tong mga to, tong paliwanag, Diyos ko po, ulitin natin to. Di ba po binibigyan tayo ni Congressman ng AX? Ah, Di ba po binibigyan tayo ni Congressman ng tupad? Ang AX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at tupad. aray ko. Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? Kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakonsuelo ang ating mahal na congressman. Po. Ito po, nanay, meron pong pakonsuelo sa atin ang mahal na congressman. Patay tayo dyan. Eto na. Unang-una, niloko na sila sa paliwanag. So magpapalit tayo ng saligang batas. Ang inang yung buhay na yan, oo. Diba? Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas dahil sa fake news Kawalan ng disiplina Bibigyan po tayo ng AX. Magkano ang AX? 2,000 pesos po. Alam niyo ho ba, noong September, naka-puslit ako dyan sa AX na yan. Naku ho, lahat po ng mga LGU officials per district, naku, naandun. Talo pa ang pagko-congratulate sa iyo. Daig pa ang iyong graduation. Kaya kung undergraduate ka, nako, imaginein mo na lang graduation day mo. Eto si konsihal. Kulang na lang yung punong barangay at mga kagawad kasali. Doon pa lang nakapila Nako, may mga kamay-kamay-kamay na yan. Pwede kang magpa-picture. Pag ikaw kumuha ng picture, titignan ng isang konsehal kung maganda yung anggulo. Pag magulo, siya mismo magdi-delete, pati sa phone memory, kasi baka ma-upload sa FB. Grabe. Diba? Ang sasaya ng Ayuda Republic. Makinig na tayo. Okay. Ngayon, eto pa Meron pong isa pa kasing nabalita kung saan po ito. Ito naman po ay sa Quezon City.
Residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Yun pala tungkol ito sa petisyon kaugnay sa pag-amyenda ng konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Ayan na, ayan na. Naabutan ng News 5 si alias Mary, empleyado ng Quezon City Hall na nagbabahay-bahay. Nasa Ako, patay frontline ng tayo. balitang yan. Empleyado ng Quezon City Hall na nagbabahay-bahay. Joy Belmonte, ang mayor ng Quezon City. Yan si Gary De Leon. Naabutan ng News 5 si alias Mary, empleyado ng Quezon City Hall na nagbabahay-bahay sa Barangay Tatalon. Nako, sa Barangay Tatalon. Nasaan na yung nagbanggit dito ng Rilio kanina? Wala na, natabunan na. Oh. Kasi ang Tatalon po ay nasa District 4. Ang congressman dyan, yung binanggit nung isa kanina na mahilig daw magpaayuda, si Congressman Rilio. Wala namang problema kung mahilig mag-ayuda eh. Diba? Now, isa rito sa nakikita ko namang magandang proyekto ni Marvin Rilio ng District 4, ito pong napakamahal na pangangailangan ng mga may sakit sa kidney. Yung mga barangay, nilalagyan niya po ngayon ng dialysis center. At libre yun, ang serbisyo ng dialysis center. O, ibang klase na rito sa Quezon City ha. Tignan nyo ha. Kayo na magsabi kung ano kulang. Okay? Tignan nyo. Pagka kinasal, libre. May pakasal ang mga konsihal. O, mass wedding. Kapag nagkasakit, syempre meron dyan mga financial assistance. Yaman kaya ng Quezon City. Okay lang din yun. Kapag ka namatay, nako, may mga palibreng kabaong. Oh, dito sa Quezon City. Meron pa kung gusto mo, pa-cremate ka pa. Meron din. Oh. Tapos, ano na lang po ang kulang? Alam niyo kung anong kulang? Ha? Kulang po yung panganganak, libre rin po. Dito sa Quezon City. Huwag ka lang pupunta ron sa private hospital. Ang kulang na lang po rito, maging libre ang popoyan. Oh, baka po dumating yung panahon, ang Quezon City po, may magtayo rin dito, libre sogo. Libreng popoyan. Meron. Well, actually, ang totoo, meron yan eh. Sa proposal, yung mga bagong barangay hall na ginagawa, na-discuss namin yan way back 2014 during the seminar, na sa bandang itaas, itong mga relief, ay itong mga center na, yung evacuation centers po, na itinatayo, may motel pong libre dyan. Libre pa po yan. Walang iya oh. Ay nako, balikan na nga natin to. Para yan mangalap ng pirma ng mga botante, sabay pinasusulat sa kanila ang precinct number. Nang tanungin namin kung para saan ang pinapipirmahan niya, sagot ni Mary. Nakalagay doon Tagalog eh. Kung sumasang-ayon tayo na yung mga dayuhan mag-invest sa Pilipinas. Utos daw ito sa kanila ng Barangay Community Relation Department ng City Hall. Ang ilang residente pumirma agad sa pag-aakalang para ito sa ayuda ng lokal na pamahalaan. Bakit? Yung paliwanag naman kasi, Ikes, tupad. Para saan? Pang-reband? Pang-tupada? Parang lang, susulat lang yung pangalan mo, ganun. Malay mo kung ano ibigay sa amin sa mahihirap. Ito po ay para sa mga sa mga mayang Pilipino na nangailangan ng tulong. Patay. Kung mabibigyan pangako na magkaroon ng ayuda. Pero may 'Di ba? Yung paliwanag kasi sa mga tao eh. Oh. Alam niyo, wala hong masama na amyendahan ng Constitution, kailangan natin 'yan. Pero dapat after maamyendahan ng Constitution, hindi maniningil ng ayuda ang mga tao. 'Di ba? Tragis na 'yan, niloloko nila. Sino masisira dito nito ngayon? Si PBBM. 'Di ba siya presidente? Oh, sino pa? Si Speaker Martin Romualdez. Bakit si BBM? O local government, LGU. Bakit si Speaker Martin Romualdez? Congressman eh. Ay nako, ano ba to? ilang tumangging pumirma nang mabasa ang laman ng papel. Di pala kasi ito para sa ayuda ng lungsod,
kundi petisyon para maamyenda ng saligang batas gamit ang People's Initiative. Parang ayuda nga din kasi galing sa Congress. Hindi ako normally sumasali sa mga petition. Kasi nadala na ako from the last time. Nang tanungin namin si Mary, mismong siya aminado hindi alam kung para saan ang pinapipirmahan sa mga residente sa QC. Bago yan, siniwala Patay tayo. Ay nako, sino ba ang nag-utos sa mga to? Mga kababayan, pangbuong bansa po sinasabi ko ha, kasi una pong pumutok ang issue na ito na may pa-100 kasama at paayuda na paliwanag sa Cebu. Okay, sa Cebu. Pero ang nahuli ngayon with video, Barangay Tatalon, Quezon City. At saka meron pang isang barangay. Dalawa yan eh. Tapos sa Quezon City, meron pa po sa Pasay na ganito rin ang tirada. ni Albay Representative Edsel Lagman na may nakarating sa kanyang may mga bayaran sa Bicol kapalit ng pirma ng mga botante na gagamitin sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ito'y para paboran ng mga tao ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara para sa charter change. Grabe. Okay, uulitin ko lang ha. Wala hong masamang baguhin ang konstitusyon sapagkat kailangan natin. Kailangan nating umisip ng ibang paraan. 'Di ba? Nakita na natin ang ibang bansa na nag-FDI sila. Bagamat alam rin natin na ito'y masasamantala ng mga Chinese investors o maging ng mga dami companies ng China na nangaharas at nangangagaw sa atin dyan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero susubukan natin na buksan. Anyway, pwede naman pong sa IRR iiban itong mga nangaapi sa atin. 'Di ba? Naiban kapag ito po ay investments na ng mga dami investments ng isang bansang katulad ng China. Oh. Pero kailangan nating buksan para po sa oportunidad. Yun po ang importante. 'Di ba? Pero huwag naman na ang mindset ng mga tao, Diyos ko naman. Mga congressman, mga mayor. Diyos ko. Ang nakikita ko rito, 1 year later, after ng pagpalit ng Constitution, may mga rally-rally sa kalsada. May mababasa na naman tayo. Nabudol na naman ako ni BBM o nabudol ako ni Martin Romualdez. Lalagay ba nila ron nabudol ako ni congressman? Hindi. 'Di ba? Bakit? Anong gagawin ni congressman? Pagkatapos yan, tatapalan na naman yan ng panibagong pamasko. O, pamaskong ayuda. 'Di ba? Pang-spaghetti. O. Pero yung galit nila dahil hindi sila nabibigyan ng regular na AICS at regular na ayuda, patay tayo rito. At hindi sila nasasama lahat sa tupad. 'Di ba? Ay nako, that is the corruption of Philippine politics. Napakaganda ng layunin, kinukuha nila sa maling pamamaraan. That is a corruption of minds ng mga tao. Hindi po ito dapat. Pumirma ang ilang residente sa Ay nako. Grabe ginagawa nilang panluloko sa mga tao. Yan nga, ito yung sinasabi ito tuloy ngayon. Alam niyo, sa malamang nito, maaabala pa ang pagsusulong ng pagbabago ng saligang batas. Maaantala pa. Bakit? Ina-expect ko na rito magkakaroon to ng investigation na naman sa Kongreso at sa Senado. Bakit kanyo? Aba, tama naman po talaga. Dapat na maimbestigahan ito at ma-expose kung sinong mga to. Ito sabi ni Lagman, disturbing, sabi niya, voters who would sign the petition for People's Initiative will be given 100 pesos each, 50% of which has already been advanced to the municipal mayors and respective coordinators. Disturbing questions have to be answered like, who is the mastermind? I agree. Number 2, what are the proposed amendments to be pursued? Okay. Number 3,
where do the funds come from? And number 4, why by the voters initiative? Tama, di ba? Dapat yan talaga ma-expose kung sino yung mga promotor nito. Ay, nako, my goodness. Ang ganda-ganda ng gagawin. Pero para mapadali, dadaanin sa kalokohan. Well, malalaman po natin yan. Kailangang magsalita po dito si Speaker Martin Romualdez at ang Department of Interior and Local Government. Silang dalawa po. Bakit? Nababanggit ng mga nagpapaliwanag si Congressman. Diba? Kasi nga po, by district kasi yan. District po yan. Okay lang na pirmahan natin. Kailangan natin yan para matulungan ng gobyerno sa pagpapalit o pagbabago ng saligang batas. Para sa kinabukasan natin, we have to gamble. Pinagtiyagaan na natin itong sinasabi ni Pangulong Duterte na biglang naging perpekto para sa kanya na 1987 Constitution. Na sinasabi ni Amy Marcos, hindi ko ipagtatanggol ang Aquino Constitution. Pero maging siya man mismo ay nagagalit. Sabi niya nga, our Constitution is not for sale. Aha! Senator Amy Marcos talaga. Di ba? Kumukontra-kontra rin sa mga sinasabi niya eh. Ay nako. Kailangan po talaga yan. Mahalungkat yan. Ay nako. Kailangan, genuine, after na magpalit ng Constitution o ng mga bahagi nito, hindi po maniningil ng ayuda ang taong bayan. Period.